Hollywood TV. Simple lamang ang hinanda niyang schedule ng mga bagay na gagawin para sa araw na iyon. Ang lahat ay nakaplano at nakasulat sa isang kapirasong papel na kagabi pinagpuyatan niyang gawin. Actually, hindi siya sanay na nagpaplano. Ni minsan, hindi niya pinlano ang mga bagay na naganap sa buhay niya. Siya kasi yung uri ng taong nakasanayan ng ipagkatiwala sa pagkakataon ang lahat na mangyayari sa buhay. Na kung magkakamali man siya, may tadhana siyang sisisihin at may bukas siyang hihintayin. Pero hindi sa pagkakataong iyon dahil alam niya wala namang bukas na darating. And there's no room for mistakes dahil wala na rin panahon para sisihin niya ang tadhana kung magkamali man siya o may makaligtaang gawin. Pagkat ang lahat na nakasalalay sa ngayon at iyon na lamang ang nalalabing pagkakataon. Kaya't nang imulat niya ang kanyang mga mata ng umagang iyon, 5:45 ng umaga siya nagising. Ang pinagmasdan niya ang pagsikat na araw sa labas na unang-una niyang ginawa. Isang bagay na sa tanang buhay niya ngayon lang ginawa. Pagkat kadalasan, tanghali na siya kumagising. At tulad ng inaasahan, hindi niya akalaing ganun pala kadandang pagmasdan ng sunrise. At batid niyang isa lamang iyon sa maraming bagay na binabaliwala niya noon. Iyon lang at agad siyang naligo. Nagbihis ng jogging pants at walang manggas na t-shirt. Pagkway lumabas na tinitirahang apartment at tulad na nakasaad sa kanyang plano, ang panggalawang bagay na ginagawa niya ay ang mag-jogging at pagmasdan ng mga bagay sa kanyang paligid. Habang ang bawat taong kanyang makakasalubong, kilala man o hindi, ay masaya niyang binabate. Ilang oras din siyang nagpaikot-ikot sa parking iyon habang nagjo-jogging at bagamat may bahagyan na daramang sakit sa katawan at bahagyang panghihina, sinikap niya ang kumilos ng normal. Hindi niya maaaring siyangin sa pag-intindi ng sakit sa katawan ang huli niyang pagkakataon. Ang sumunod niyang pinuntahan ay ang isang coffee shop na malapit sa park. Suki na siya sa coffee shop na iyon at kilala na rin siya ng may-ari na si Mang Nick. Ngunit nung lumipas na ang buwan, kay tagal niyang hindi nadalaw doon. At ngayon na lang uli siya nakita doon. Kamusta? Ang nakangiting wika ng matanda na si Mang Nick ang namataan siyang nakaupo sa isang table at nag-iisa. Oh, Mang Nick! Ang agad naman niyang sagot nang may buong kasiglahan. Ngunit sa kalip na katuwa ay pag-aalala ang agad na gumuhit sa mukha ng matanda. Are you alright? Ang tanong nito. Yes, I am. Ang agad niyang sagot. You look pale. Si Mang Nick naman ang tagal lang nating di nagkita, ang tingin mo na sa akin ay parang bangkay na humihinga. Sa totoo lang, iyon nga nakitang itsura niya ng matanda. Ngunit tumawa na lamang ito sa pabiro niya. Ang tagal mong di nadalaw rito ang tanong na lang nito. I've been busy. Ang nakangiti pa rin niyang sagot. Busy doing what? Busy doing something close to nothing. Muli sila nagkatawanan. Isang bagay na batid niyang mamimiss niya at marahil ay mamimiss din ng iba sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago, Rich. I love myself, Mang Nick. Why should I change? You're probably right. Anyway, ano bang orderin mo? Ikaw ang kukuha ng order ko? Bakit? Wala ka na bang waiter? Meron, but you're one hell of a special customer. Kaya ako ang kukuha ng order mo, sir. Ang sarkastikong paliwanag nito na muling nagpasaya sa kanya. Ilang saglit pa sila nagkwentuhan ni Mang Nick habang inuubos niya ang order na paboritong almusal. Isang baso ng hot chocolate at 3 pirasong mainit na pandesal na may palamang keso. Pagkway na laman na lang niya na siya agad sa matanda. I have to go, Mang Nick. Marami pa akong bagay na asikasuhin Okay, ang tumangutango namang sagot nito. Actually, I just dropped by to say goodbye. You mean, aabroad ka na naman? No, not this time. Saan ka pupunta? Saglit siyang nag-isip. Pagkway, ewan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta and you're saying goodbye? You're crazy. Get out of my here.
ang masayang biro nito. Ngunit agad niya itong tinapik sa balikat ng 3 beses pagkway nagsimula na siyang humakbang palayo. Nang lalabas na siya ng pintuan, bigla namang narinig na tumawag si Mang Nick. "Erich!" Agad siyang napalingon dito. "Kung saan ka man pupunta, good luck." Marahan siyang tumango at saka ngumiti. "Thanks, Mang Nick. I needed that." Tanghali na nang umuwi siya ng apartment. Nakapagtatakang napakabilis tumakbo ng oras ng araw na iyon. Muli siya nag-shower, nagbihis at sa pagkakataong iyon ay sinuot niya ang paboritong damit. Isang polong kulay asol na long sleeves at isang pantalong itim na slacks. Formal na formal ang kanyang attire. Batid niya na bagay niyang ukma lang sa okasyon ang pinagdiriwang niya, ang huling araw sa mundo. Sa Santo Domingo Church siya sumunod na nagtungo, gaya pa rin na nakasaad sa plano. Walang misa ng mga oras na iyon, ngunit marahan pa rin siyang lumuhod sa harap ng altar. Ipinikit niya mga mata, lumaganap ang kadiliman sa loob ng kanyang isipan, pero hindi siya natakot, pagkat agad niyang nadama ang kanyang presence. At noon siya nagsimulang magdasal, na para bang nakikipag-usap lamang siya sa isang matagal na kaibigan. "This is it, the end of the line. Actually, ang sabi ng doktor, next month pa raw. Pero wala namang nakakaalam ng tamang panahon kundi ikaw lang, di ba? And you made that clear to me nang pumasok ka sa panaginip ko nung isang gabi, saying na kailangan ko na ngang paghandaan ng araw na ito. Lord, it's been so long noong huling tumawag ako sa inyo. But I can still remember nung unang-unang humiling ako sa inyo ng isang bagay. I was 9 years old at humingi ako ng tatay kasi tinutukso ako ng mga klase ko noon nang dahil sa pagkawalan ng tatay. At ang akala ko, hindi niyo ako pakikinggan noon. Kasi after that, wala naman ang itay na dumating. Nanatili pa rin kami dalawa ng nanay sa buhay. But then, itong mga nakaraang buwan, pinatunayan niyo sa aking mali pala ako. Pinakinggan niyo pala ang hiling ko. And all along, ikaw. Sayang lang at noon ko lang na-realize ang lahat. Gayong ang tagal-tagal niyo nang kumakatok sa puso ko. But I refused to hear you at pagbuksan ka ng pinto. Dahil ang tingin ko sa iyo noon, napaka-demanding ninyo. Ang dami-dami requirements para makapasa sa standards nyo. Ang daming dapat sundin at dapat gawin. There was a time pa nga na naisip kong nagba-blackmail kayo. Dahil kapag nababasa ko sa Bible ang tungkol sa impyerno, I thought na nananakot kayo para lang maging alagad niyo ako. But then I was wrong. Dahil nagsasabi lang pala kayo ng totoo. At yung mga bagay na ipinapagawa niyo sa akin, wala palang sinabi yun sa mga bagay na ginagawa niyo para sa akin. And I had to admit, Lord, you've been good to me after all. Nagawa ko mga bagay na nais kong gawin sa buhay. And somehow, I know I made the difference out of my life. At siguro kung may isang bagay man ako pinanghihinayangan, iyon ay huli na ang pagtanggap sa inyo sa buhay ko. I wish I have known you well dahil ang sarap palang mabuhay sa piling ninyo. Ang sarap-sarap. Anyway, I know I had my chance. Iyon nga lang isang pagkakataong pinalampas ko. And now, here I am. Papaupos na ang oras na ibinigay ninyo. At siguro, wala na rin akong masasabi kundi ang magpasalamat. Thank you for the life you've given me. It was a wonderful one. And thank you for this moment ay pinagkaloob niyo sa akin. To say goodbye to my friends and loved ones. But most of all, thank you for the strength. Alam kong para nang naupos ang kandila ang sistema ng katawan ko. But because of your little miracles na nagaganap araw-araw sa buhay ng tao, heto ako't nakatayo pa at nakangiti kahit papaano. I really owe you everything. At siguro hindi ko na rin kailangang sabihin sa inyo ito. Dahil alam kong somehow, minsan sa aking buhay ay nararamdaman niyo ito. I love you, Lord. Iyon lang. At marahan niyang iminulat ang mga mata. At bago pa siya tuluyang mapaluha, agad siya nakatayo mula sa pagkakaluhod at nakapaglakad palabas ng simbahan. Sa isang funeral home services, siya sumunod na nagtungo kung saan ay nakipag-usap siya sa namamahala roon at nagbigay ng ilang instructions. Pagkaway agad siyang nagbayad ng down payment at ilang saglit pa'y nasa isang park na siya sa paborito niyang lugar. Tahimik, maaliwalas ang paligid, maganda ang tanawin. Habang nakaupo siya sa isang malaking bato at pinagmamasdan ang mapayapang pag-alo ng dagat sa harapan, parang tinatangi ng alo ng isipan niya. Pabalik ng pabalik sa kanyang nakaraan. Hanggang sa muli niyang naalala ang kabataan
Ang paghahanap niya ng tatay noon habang kinukulit niya ang kanyang nanay. Ang pang-aaway nilang mag-ina. Ang mga Pasko nilang pinagsaluhan. Ang nakakatuwa niyang high school memories. Ang pagkuha niya ng kursong nursing. Ang pakikipagkaibigan niya sa dalawang taong naging importanteng bahagi ng kanyang buhay. Ang pagpasa niya ng board exam. Ang paghihiwalay nila ng landas. Ang pag-abroad niya sa Amerika. Ang pagkakaalam niya ng karamdaman. Ang malungkot na pagbabalik nga ng kanyang isipan sa kasalukuyan. At nagulat na lamang siya na namalaya na napaglubog na pala ng araw. Nang lisanin niya ang park, sa isang mamahalin at sikat na restaurant siya nagtungo, kung saan ay nagpareserba na siya noong nakarang araw pa ng table. Sa restaurant na iyon siya magdi-dinner, pagkat gusto niyang matikman ng masasarap na pagkain hindi siya nagkaroon ng pagkakataon noon na kainin. Maraming putahe siyang in-order at ang lahat itinikman niya, bagamat madali namang nabusog. Pagkway narinig na lamang niyang may umaawit sa kanilang harapan. Nasa stage ang isang singer na lalaki. Isa iyon sa mga treat na nagsasabing restaurant, ang magpalabas ng mga mini concerts para aliwin ang customer. Halos puro jazz ang inaawit ng singer, bagay na kinagilawan ng mga sosyal na customer na nasa loob rin ng restaurant na iyon. At aalis na lamang siya nang bigla siyang matagilan pagkat ang biglang inawit ng singer na siyang pumukaw ang kanyang pansin. Isa iyon sa paborito niyang kanta at tila ba nananadyang naging ukma iyon sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang buhay. Halos tapos na ang kanyang plano para sa araw na iyon. Ang lahat ay naisigawa na niyang ayon sa kanyang ginawang schedule. Maliban na lamang sa isa at pinakahuling bagay, ang mga sulat. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid at sa study table at agad niyang sinimula ng pagsulat. Ang unang liham ay para kay Laura. Ang pangalawa ay para kay June. Halos pareho lamang ang nilalaman ng dalawang sulat dahil para sa kanya, pantay lamang ang ginagapan ng bahagi ng dalawa sa kanyang buhay. At ang pangatlo at pinakahuling liham ay para sa kanyang ina. Kayo na ho ang bahalang maghulog ng sulat na ito para sa aking mga kaibigan sa araw na matapos ang aking libing. Tiyakin ninyong makakarating sa kanila mga sulat at matatanggap dahil mahalagang magbigay niyo sa kanila ang pamanang iiwan ko para sa kanila. Ito na lamang ang mga bagay na hinihiling ko sa inyo, Nay, na inaasahan kong tutuparin ninyo para sa akin. Pagkat naniniwala akong hindi niyo man ako lubos na minahal, ay nirerespeto niyo pa rin ako kahit papaano. Hanggang dito na lang. Lubos na nagmamahal, Erich. Iyon lang at marahan niyang tiniklop ang sulat, pagko ay inipit iyon sa ilalim ng isang kahon na kinsin-laki ng kahon ng sapatos. Gawa sa kahoy ang kahon, nakasusi. Pagko ay agad siyang huminga ng malalim, habang unti-unti nang nadarama ang pananakit ng katawan at ang pananamlay ng kanyang mga mata. Natila ba ang natulukap niyang nadagdagan ng mabigat na bato na hindi na niya maimulat ng husto. Dumating na ang takdang oras, tapos na ang inialang panahon ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan na niyang bumitiw, tumigil at mamahinga. Ngunit bago siya tuluyang humimlay sa higaan, tumawag muna siya sa telepono. Boles ng kanyang ina ang kanyang narinig matapos ang magdial. Nay, ang wika niya. Hello? Erich, ikaw ba yan? Kilalang kilala ng kanyang ina ang boses niya. Ako nga. Oh, ba't ngayon ka lang napatawag? 3 buwan ka nang hindi nagpapakita o sumusulat man lang. Nasaan ka ba? Narito ako ngayon sa... At marahan niyang sinabi ang buong address ng tinitirahan. Anong ginagawa mo dyan? Ang tanong nito. It's too late for that, Nay. I have to go. Teka, sandali. Mahal kita, Nay. Iyon lang at ibinaba na niya ang telepono. Pagko ay nagtungo sa kanyang higaan at sa kamarahang inhimlay ang katawan. At nang ipikit niya mga mata, batid niyang iyon na ang wakas. Tinuldukan na ng kamatayan ang kanyang buhay. Nasa loob ng kotse nakaparada sa tapat ng kanyang apartment si Laura. Nakikipaghalikan sa lalaking kasama rin ng loob ng sasakyan niya. Hindi niya boyfriend na lalaki, hindi rin manliligaw, kundi isang lalaking nakangitian lang niya sa disco na pinuntahan kanina. Pagkatapos ay nakakwentuhan na nga hanggang sa siya'y maihatid. At ngayon nga, kahalikan na niya.
Unti-unti niyang naramdamang gumagapang na sa pagitan ng dalawa niyang hita ang kamay ng lalaki. Agad niya yung ginagap at saka bumitiw mula sa pagkakayakap dito. Sorry, I really have to go. Ang pilya niyang ngiti na lalo lamang nagpaganda sa maaliwalas at kaakit-akit niyang mukha. You're driving me nuts. Ang humihingal namang sabi ng lalaki, halatang bitin. See you. Bye. Ang agad niyang pamamaalam, pagkway bumaba ng sasakyan. Can I call you tomorrow night? Ang sabi ng lalaki habang sinisimulan ng paandarin ng sasakyan. Sure. Ang muli niyang ngiti sa wika niyang yon. Iyon lang at tinungo na niya ang gate ng apartment niya. Pumasok siya sa loob, binuksan ang mailbox. Nagbabaka sakaling may sulat sa kanyang mama na nasa Cebu. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.